Magandang umaga po mga kapatid. Unang-una sa lahat po, ako ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha, ng ating Diyos na may lalang ng langit at lupa. At narito tayo ngayong umaga para pag-aralan natin ang banal na salita. At salamat doon sa dalawa nating speaker, yung nauna. At yung pangalawa, pareho sila yung Mark Anthony at saka Mark Judy. At siguro, wala naman sabi nga, wala naman doon natulog. Maring lahat po na sinabi nila ay napakinggan ninyo. At siguro naman, naunawaan ninyo yung mga sinasabi. At hindi ba tayo doon natatakot sa buhay natin? Na darating tayo doon sa punto na tayo po ay mamamatay. Yun po yung nakakatakot. Hindi ba tayo takot sa kamatayan? Sinabi kanina, noong unang speaker natin na lahat ng bagay dito sa lupa ay walang kabuluhan. Pero bagamat sinasabi na walang kabuluhan, yan po ang katotohanan na yun ang pinag-uukulan natin ng panahon. Oras, inuubos natin doon. At doon naman po sabi nga, doon sa tiyak na kamatayan, yan po ay mababasa natin sa Hebreo 9:27. Anong nakalagay doon mga kapatid? Ang kamatayan, at pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. Yun po yung nakakatakot. Bagaman sabi kanina, nakakatakot ng sementeryo. Pero sabi may sumagot na hindi. Hindi ba nakakatakot sa sementeryo? Sabi nila, pag iiwan ka doon mag-isa, hindi ka ba matakot? Nakakatakot po. Pag sinabi natin sementeryo, yan ay nakakatakot. Pero bagamat, bukas, ang ngayon pa nga lang, marami ng tao sa sementeryo eh. Di ba? Ngayon, bukas hanggang ados, yun po yung tradisyon. Nagkukulang nga lang tayo ngayon ng speaker, dapat naipakita pa rin natin yung tradisyon na ginagawa ng maraming tao na wala naman sa banal na kasulatan. Wala tayong mababasa tungkol doon sa araw ng mga patay. Wala nakatala sa Biblia na November 1 ay ang mga kaluluwa ay sabi nga yung mga kasabihan. Sino umabot sa kasabihan na naglalagay ng abo sa pintuan? Ako inabot ko yun. Yung siguro sa mga itong mga generasyon, baka wala na, nakakalimutan na. Yung naglalagay ng abo sa pintuan para malaman kung dumadalaw yung patay. At naglalagay pa ng kandila. Meron pa ba ngayon naglalagay? Meron pa na, may sumasagot pa eh. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung mga tradisyon na yan na walang katotohanan. Hindi po totoo yun. Ngayon mga kapatid, doon sa dalawang nagsasalita, napakita natin doon sa pangalawang speaker, yung kapangyarihan ng Diyos na hindi natin talaga masayon. Yung binigyan tayo ilustrasyon, yung katawan natin, di ba? Kung paano nilikha ng Diyos ang tao, yung mga ugat kung paano himay-himay para tayo mabuhay, isa lang doon ang mag-malfunction. Ako po naranasan ko po yun na sumakit yung likod ko na sabi ng doktor, may babalik natin yan pero hindi po 100%, 50-50. Yung ugat pag naipit, mahihirapan ka na makalakad. Gaano kapangyarihan ng Diyos na ito ay binabaliwala ng bawat isa sa atin ng mga tao na hindi natin, parang wala tayong takot sa Diyos. Takot ba tayo sa Diyos mga kapatid? Makapangyarihan ng Diyos, tayo po ay nilikha lang niya.
sabi nung mga sa Genesis 2, tayo po ay ginawa lang ng Diyos. Pero bakit hindi tayo natatakot? Pero mas takot pa tayo sa doktor. Di ba? Kaya hindi tayo, sa doktor, sumusunod tayo. Di ba? Pag sinasabi, uminom ka ng gamot, pag di ka uminom, mamamatay ka. Pero takot tayo, di ba? Kaya sa ayon sa gusto natin, iinom tayo. Kahit gaano kamahal ang gamot, sisikapin natin na makabili. Pero ang salita ng Diyos, ito po ay binabaliwala sa panahon na natin ngayon. Kahit nung panahon, meron pa rin. Pero ngayon, mas lalong malala sa panahon natin ngayon, dahil po itong ating tatalakayin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Mahalaga ba ang kaluluwa, mga kapatid? Ha? Mahalaga ang ating kaluluwa. Pero mayroon ngayon mas pinangalaga ng mga tao. Ano yun, mga kapatid? Pera. Mas mahalaga ang pera. At isa sa nakakatakot, kung nakakabahala sa panahon natin ngayon, ay yung mga gadget. Number 1 na nakikita ko, mga kapatid, cellphone. Cellphone talaga. Maaaring may iba na hindi sasabihin natin na hindi naman lahat, hindi naman mahalaga. Pero halos karugtong na ng buhay ng tao ngayon ang cellphone. Pag napapanood natin, yung mga bata, pag inalisan mo ang cellphone, anong ginagawa? Nagwawala. Diba? O kahit na nasa loob ng panambahan, may cellphone pa rin. Gaano ba kahalaga ang cellphone? Napapakahalaga ang cellphone. Mahalaga ang cellphone sa buhay natin. Dahil nandyan po lahat na ng galaw ng buhay natin nasa cellphone na. Ano pang wala sa cellphone? Kahit yung Biblia nasa cellphone na rin. Pero ito po ay hindi po ito pinahalagahan natin. Bakit kaya? Takot ba tayo na mapunta sa langit? Dahil hindi tatakot papunta sa impyerno. Ngayon, mga kapatid, sumilan natin ang ating pong pag-aaral. Sabi dito, ang kaligtasan ng kaluluwa, ito po ay mahalaga. Ano po ang sabi dito, mga kapatid? Ano yung kaligtasan? Ang kaligtasan, mga kapatid, ito yung regalo ng Diyos. Maaaring dito tayo, doon sa mga nakakaunawa na rin, maaaring ito po ay sabi, hindi pinahalagahan dahil nga regalo. Pero mga kapatid, ito po dapat natin pahalagahan na ito yung regalo ng Diyos. Sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kaligtasan, mga kapatid, ito yung regalo ng Diyos. Sino na nakatanggap ng regalo? Halos lahat na, no? Pero, pinangalagaan pa natin, mga kapatid. Ha? Mayroon ng ilan na pinahalagaan. Pero karamihan, hindi pinahalagaan. Tapos dito, mga kapatid, sa episode 2:8, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo nakaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pag sinabi natin, mga kapatid, na ito ay kaloob, may kaakibat din dito mga nakalagay is sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagamat siya'y libre, hindi na natin tulad ng sinabi dito sa Roma, sabi dito kayo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O ngayon, pag nagkasala tayo, ngayon na tinanong ko, lahat ba tayo ay nagkakasala? Posible ba na tayo ay patay sa harapan ng Diyos? Posible. Kahit nabautismo na tayo, mga kapatid, posibleng patay tayo sa harapan ng Diyos. Dahil, pag hindi po natin sinusunod. Kaya yung kaloob ng Diyos, yan po ay hindi po yung permanente. Pag tayo po ay nagkasala, tayo po ay mawawala po yung regalo ng ating Panginoon. Sabi nga sa David, ano dito? Sapagkat nabiyaya kayo nakaligtas
Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ito po yung dahilan kung bakit bakit sinasabing libre. Regalo ang ating kaligtasan. Dahil kung sabihin natin sa ating mga gawa, ano mang mabuting gawa natin, ito po ay hindi sapat para tayo ay maligtas. Kundi kailangan natin ang tagapagligtas. Ngayon, sunod natin mga kapatid. Bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Sa Roma 3:23 sabi nito, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala po sa ating perfecto, wala pong masasabi natin na hindi tayo nagkasala. Lahat tayo ay nagkakasala. Dahil ito na nakalagay sa banal na kasulatan, hindi tayo nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan natin ang kaligtasan ng ating pong kaluluwa. Ngayon, sino po yung tagapagligtas na tinutukoy dito? Maliligtas pa tayo mga kapatid pagka tayo ay namatay? Namatay na tayo. Tapos, anong ginagawa ng marami ngayon? Pag namatay, padadasalan. Totoo ba yun mga kapatid? Merong padasal. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas, hindi yung tagabasa. O kaya hindi yung ano tawag yan? Ano ng pare? Anong ginagawa ng pare? Pagka misa o ang tao pag namatay, dinadala sa simbahan at minimisahan. At ang iba naman ay talagang sinasadya, pinapadasalan o pinamimisahan sa pare para daw maligtas. At yung padasal, meron tayong mga narinig na minsan, ay para hanguin daw sa purgatorio. Meron bang purgatorio sa Biblia mga kapatid? O sa aming mga bisita, pwede kayong magtanong mamaya. Yung purgatorio ba ay nasa banal na kasulatan o gawa-gawa lang yan ng mga pare? Andito yung mga ngaral, pwede kayong magtanong mga bisita. At isa pa mga bisita, yan po ay tinutulan niya ng ating bayani, yung purgatorio. Isa sa dahilan yan kung bakit siya pinapatay siya ng mga Kastila. Lalo na sa mga praile. Isa yan. Kung magbabasa kayo ng aklat ni Jose Rizal, mauintindihan nyo na yan ay hindi yan na nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya nakakalungkot nga lang kung bakit hanggang ngayon ay bulag ang mga Katoliko sa salitang purgatorio. Yan po ang katotohanan na yun ay pinagkakakitaan po yan ng mga pare. Bakit? Mahal pong bayad, magpamisa. Di ba? Kaya, tingnan natin mga kapatid, kung sino talaga ang tagapagligtas. Makapagliligtas ba ang misa o ang ating Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas? Gawa 4:11, sabi nito, siya ang batong itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Wala pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Maliban doon, wala na po. Kahit sino mga galing na magtuturo ng mga ngaral o anuman, wala na po. Ang ating Panginoon lang, siya lang ang tagapagligtas. At dito, bakit sinama ko pa itong 11, sabi ko, siya nga ang batong itinakwil ninyo mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Ito po alam ito ng mga gumagawa ng bahay. Hindi ko lang alam sa panahon ngayon, pero ito po ay nakasulat ng panahon. Ang pagtatayo po ng bahay ay mayroong tinatawag nila silang cornerstone o panulo. Na doon po pinagmumulan yung sukat. Sino umabot sa mga ganon na nagtatayo? Na kailangan eksakto ang sukat at isa lang po ang pinagmumulan. Galing po yan doon sa corner, sa kanto. Doon po yan inilalagay ang cornerstone. Nasa panahon natin ngayon, bagamat marami nagtatayo ng bahay,
na hindi na po yan nagagamit. At yan din po ang sinusunod ng mga ibang reliyon na hindi na po talaga ay nagmumula sa ating Panginoon ang authority. Di ba nyo napapansin mga kapatid? Kung ano na lang ang naisip ng mga namumuno ng reliyon, siya nilang inilalagay. Isa dito sa mapapansin natin na wala yung INC. Kung may INC ba ngayon dito? Iglesia ni Manalo. Pansinin po ninyo yung kanilang paniniwala na tao si Kristo. Ngayon mamaya pwede niyo yung tanong kung talagang tao ba yan o Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. Para magkaroon po kayo magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa. Itong ating Panginoon sa Kristo, wala pong ibang pagkukunan tayo ng lahat ng kapamahalaan kundi ay sa ating Panginoon. Dahil ang maraming mga grupo ngayon ng mga religion ay tinatawag natin na dampot sukat. Isa, sa mga born again, anong pinakamahalaga na kinukuha nila? Ikapo. Sino nakaranas ng ikapo ng born again? Ngayon, iyan ba ay galing ba yan? Utos ba ng ating Panginoon sa Kristo? Hindi po. Wala pong ikapo na inutos ang ating Panginoon. At dito sa Juan 14:6, sabi nyo, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Wala po ibang dadaanan tayo para tayo makarating sa Ama o papunta sa langit, kundi dadaan tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, tuloy pa natin. Malapit na tayo matapos na. Saan tayo ililigtas? Kanina, binabanggit natin mga speaker, yung ating kaluluwa. Saan tayo ililigtas? Roma 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus sa pamagitan sa ating kay Kristo na ating Panginoon. Sabi dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, saan tayo ililigtas mga kapatid? Doon sa tiyak na kamatayan sa impyerno. Doon tayo ililigtas. Hindi kung saan. Hindi tayo ililigtas ng ating Panginoon dahil sa ibang bagay, sa mga bagay dito sa lupa. Kundi doon tayo ililigtas sa tiyak. Pagka wala tayo sa ating Panginoon, tiyak doon tayo sa impyerno. Ano pa mga kapatid? Ano ang dapat sampalatayanan kay Kristo? Itong talata mga kapatid na mababasa natin, sabi dito, siya ay namatay at inilibing at muling nabuhay upang tayo maligtas. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Sabi sa unang Korinto 15:3-4, sapagkat binigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya inilibing at siya muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yung salitang ayon sa mga kasulatan mga kapatid, mahaba po itong pag-aaral kung atin pong titingnan. Ito ibinigay kay Apostol Pablo na ibinigay naman sa atin. Ito po, mula pa sa lumang tipan, ito po hinihula na ang ating Panginoon na siya yung magliligtas sa sanlibutan, sa sangkatauhan. Na yun po dapat tatanawin natin na utang na loob dahil kung hindi siya, kung wala ang ating Panginoon sa Kristo, wala tayong kaligtasan. Hindi tayo maliligtas kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya malaki po, dahil dapat tayo ang magsasakripisyo, tayo ang mamatay, inako ng ating Panginoon yung kanyang yung parusa na dapat sa atin. Siya ay namatay. At paniwalaan natin na ito po ay nagbigay ng halimbawa na sa darating na panahon, tayo rin po ay bubuhayin muli. Paano tayo maliligtas? So, dito na tayo mga kapatid sa sentro ng ating pong pag-aaral. Sa ating mga bisita, sa mga hindi pa nakaanib,
Maunang-unawain po natin ito mga kapatid. Dahil mahalaga. Dahil pag hindi po natin ito pinakinggan o hindi natin ito po maunawaan, ay baliwala ang ating pong buhay dito sa sanglibutan. Una, yung pakikinig. Sabi sa Roma 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Salita lang ni Kristo ang ating pong paniniwalaan dahil ito po ang sinutos ng Ama. Sa Hebreo 1:1, ano sabi doon ng Diyos? Ang ating Panginoon, ang Ama, sabi niya, sa ating Panginoon, nung siya'y nagsalita, sabi niya, ito ang inyong pakinggan. Wala na, hindi na po natin, hindi na sinasabi dito na lahat ng nakalagay sa Biblia, mula lumang tipan, sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, ay kailangan po magkaroon tayo ng pag-unawa. Dahil ang pagsasalita po ng Diyos ay tatlong bisis. Nagsalita sa mga magulang, pangalawa nagsalita sa mga propeta, at sa panahon natin ngayon, dito sa mga huling araw, ay ang ating pakinggan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, bagamat mahaba pa itong pag-aral, pero tandaan po natin, pag hindi po nabasa sa Biblia na ito'y utos ng ating Panginoon, huwag po natin paniwalaan. Pangalawa, ito'y paniniwala o pananampalataya. Sa Gawa 16:30 hanggang 33, at sinabi nila, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Napasok na ba minsan sa isip natin na magtatanong tayo kung paano tayo maligtas? Maring baliwala sa atin mga, lalo na sa mga generasyon ngayon. Nagtatanong pa ba tayo kung gusto pa ba natin maligtas yung ating kaluluwa? Kung hindi po natin ito naisip mga kapatid, isipin natin, huwag na tayo umantay pa na darating ang sakuna sa buhay natin. Noong panahon ng lindol, sino tinatawag ng mga tao? Ang Diyos. Paano sa atin kung dumating yan at kung hindi na tayo makatawag? Gaano kasakit ang nangyari sa atin? Ito po yung huling panahon natin, huling araw na ito, mga nasa huling panahon na tayo. Wala pong second chance. Pagka tayo po'y namatay, sabi sa Hebreo 9:27, itinangla sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nun ay paghuhukom. Hindi po ganun kadali. Kung i-describe natin ang impyerno, yung po eternal na parusa, eternal punishment. Wala pong hanggang parusa. Hindi po natin pwede, huwag natin pong baliwalain dahil po yun ay mabigat na magiging parusa. Na sana maipasok natin sa ating isipan na maging tanong din ito sa atin kung paano tayo maliligtas. At sabi ito, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. At sa kanya isinalita nila ang salita ng Panginoon, pati ng lahat ng nasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga latay at pagdakay binautismuan siya at ang buong sambahayan niya. Bago po naganap ang bautismo dito mga kapatid, ito pong mapapansin natin, ay sinalita muna ni Pablo at ni Silas yung salita ng ating Panginoon. Yung paraan, hindi na lang dito i-describe, inisa-isa dito ni Pablo o ni kung paano lang ang kaligtasan, kung paano nila pinaliwanag. Pero sinabi dito, at sinalita nila ang salita ng Panginoon. Yung kapal ng Biblia po mga kapatid, hindi natin makukuha sa isang tayuan lang. Ngayon, kung interesado kayo na malaman yung buong katotohanan, ay pwede po natin ipagpatuloy hanggang maghapon tayo dito. Tatalakayin pa natin ibang bagay para doon sa kung ano po yung kahalagahan ng bautismo at kung ano ang magiging tungkulin ng magiging Kristiyano para lubos natin maunawaan.
bagamat ang schedule natin ay hanggang 12 lang, pero siguro naman willing ang mga preacher na magsasalita o magpapaliwanag sa inyong mga kapanuhan. Kaya, mahaba po, kasi nakalagay dito mga kapatid, bago nagkaroon ng bautismo, mahaba po yung pag-uusap dito. Ito po yung tagpo na nagkaroon po ng nakulong si Apostol Pablo at nagkaroon ng lindol. At gasunod natin mga kapatid. Dito sa gawa, pangatlo mga kapatid, ay pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Paano tayo maligtas mga kapatid? Kailangan natin pagsisihan yung ating mga nagawang kasalanan. Huwag yung hindi pa nagawa. Hindi kasama nito mga kapatid. Yung mga nagawa natin kasalanan, gaano man yung kalaki, kahit naman tayo mamamatay tao, o ano man ang nagawa natin, yan po ay buburahin yan, aalisin yan, lilinisin yan ng ating Panginoon at kakalimutan yan ang kasalanan nating nagawa. Sa Gawa 2:38 sabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Wala po dito ibang pangalan na binanggit mga kapatid kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po na bukamanggit tayo ng mga nagtatayo ng mga religion. Mayroon mga religion yan mga kapatid na isinasama yung kanilang founder. Kailangan sampalatayanan mo rin yung pinaka-founder nila. Alam na ni Sir niya kung sino yun na kailangan kasama doon sa ating pagpapahayag. Tuloy natin. Sa Roma 9:9, sabi doon, sapagkat kung ipinahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon ay sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ang pagpapahayag mga kapatid, hindi yung naitulak ka lang, hindi yung naitulak na ka lang, huwag ka napilit ka lang. Kailangan mula sa puso natin mga kapatid na naintindihan natin yung kahalagahan ng ating pong kaluluwa. At kailangan natin ipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig na may salita. Juan 3:3-6, sabi, sumagot si Jesus at sinabi, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ipinanganak na po tayo sa laman ng ating mga magulang. Ngayon, yung nakikita natin sa ating pong mga mata, sa ating mga katabi, yan po ay ipinanganak sa laman. Ngayon, kailangan natin ipapanganak tayo sa Espiritu. Ngayon, pag ipinanganak tayo sa Espiritu, ay kailangan makikita sa atin kung ano ang ating Panginoon. Kailangan kung ano ang sinasabi dito sa Espiritu, yun ang makikita sa atin. Marcos 16:15-16, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Ang sumasampalataya ay mabautismuhan, ay maliligtas, datapat ang hindi ay parurusahan. Handa ba tayo tumanggap ng parusa? Pag handa tayo tumanggap ng parusa, nasa atin yun. Pero sabi dito mga kapatid, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kung tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoon, na ang kahalagahan po ay kailangan po natin siya sampalatayanan. Ngayon, sa ating po pagtatapos, bigyan natin ng oras pa ang katanungan para meron kayong mga may tatanong mamaya. Sa ating konklusyon, paalala, ang tunay na kaligtasan ay makakamit natin kung susundin natin ang lahat ng utos ng Diyos. Huwag natin itong babawasan,
at huwag din natin itong daragdagan. Ngayon, kung magdadagdag, yung mga katulad ng mga napapansin natin, may mga dagdag ng mga pagtuturo, at yun din po, babawasan natin ng kaunti ang ating pong paniniwala, ang ating pong kaligtasan po ay hindi natin makakamit. So sasabihin natin na baka naman pwedeng sampalataya lang, huwag na tayo magpabautismo. Bawas po yun, hindi po tayo doon maliligtas. At kailan ang kaligtasan, mga kapatid? Ang kaligtasan ay kailangan ng tao at ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag na natin ipagpabukas, sabi nga yung bukas ay ano yun, mystery na yun. Wala na nakakala. Bukas kung buhay pa tayo. Sigurado ba tayo bukas buhay pa tayo? Wala pong nakakala. Maaaring ngayon eh, may mamamatay. Paano natin mga ano, paano natin, para tayo makasiguro mga kapatid, na huwag tayo mapunta sa parusa, kailangan po natin ang kaligtasan. Kailangan po natin magdesisyon. Ngayon na, sabi sa pangalawang Korinto 6:2, sabi dito, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakuluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Wala na pong bukas. Iba na yung bukas. Ha? Mamaya pag-uwian natin, kanya-kanya na tayo ng lakad. Kanya-kanya na tayo ng buhay, kanya-kanya na tayo ng pupuntahan. Wala pong makakalam kung buhay pa tayo bukas at magkikita-kita pa tayo. Kaya mga minamahal namin mga bisita, ay ito po yung paanyaya ng Diyos, hindi po ito yung paanyaya namin. Ito po yung kalooban ng Diyos at siguro mga kapatid, medyo malapit na yung oras natin. Hanggang dito na lang siguro mga kapatid. At kung meron kayong mga katanungan, ito ay ibibigay ko na sa ating mga tagasagot ng tanong. Maraming salamat at sa Diyos po ang papuri. Nawa ay mag-isip tayo mga kapatid ng mga tanong para magkaroon po ng paglilinaw sa ating po pakikinig. Alam kong nakinig kayo at nawa ay marami kayong maitatanong sa ating pong napag-aralan. Maraming salamat po.